7 biblical principles in guiding children ministry in the church. So, number 1, syempre, we need to proclaim the gospel. So, Mark 16:15, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. We are not proclaiming ourselves. We are not proclaiming anything about the church. Diba? We are not proclaiming something about us or something about in the head of the church. Diba? Kailangan we should proclaim the gospel to the whole creation. Only the gospel. Yung pinaka-basic foundation natin is the gospel. Diba? Sometimes, pag nagtuturo tayo, mga teacher, diba? Pinsan pinapanood natin sila sa TV na mga Christian, gospel movie, mga, yung mga sikat na mga cartoons, diba? Pero, ma-focus nila that gospel is from Jesus, diba? This principle emphasizes the importance of sharing the good news of Jesus Christ with children. In children's ministry, we should teach them about God's love, Jesus' sacrifice, and salvation He offers. We can do this through Bible stories, worship songs, and interactive lessons that communicate the message of the gospel, diba? So, every time we teach them worship song, dapat naunawaan nila. Amen? Every time na nagda-dance sila, kailangan nare-realize at naunawaan nila yung mga lyrics. And sometimes, isang nakita ko sa mga teachers na nagtuturo ng mga bata, they are teaching children a song without even explaining the song. Or even the words written on it. Hindi man lang nila pinapaliwanag kung ano ba yung kinakanta nila. Diba? Kaya ako, pag nagturo ako pag tayo po ay nagtuturo sa mga bata, yung mga verse, kailangan connect doon sa song. Tapos yung games natin, connect din doon sa song. At talagang pinapaliwanag ko. Example, the love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Diba? Tapos, kailangan ipaliwanag mo, how sweet the love of Jesus. Diba? Gaano katamis. Bakit sinabing, the love of Jesus is so sweet and marvelous. Diba? Kasi ganun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. He even sacrificed His life, His will, diba? And even God, He sacrificed His Son for us, diba? And that love is so sweet and so marvelous, diba? Yung pag-ibig na ganun, walang makakapantay. Napakakamangha-mangha nun, diba? Sabi niya, higher than the sky, walang makakataas pa o sing taas siya ng bundok, sing lalim ng karagatan, di ba? Wider than the universe. The love of Jesus is wider than the universe, di ba? So, matuturuan natin yung mga bata about the gospel, di ba? Yung through sharing the story na nakaritten sa Bible, mga worship songs. Kaya pag nagpapadance tayo sa mga bata, kailangan i-explain din natin sa kanila yung mga meaning ng kanta, bakit natin yun kinakanta, and how sweet that lyric praise mo, diba? Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. O pag nag-high praise ka, wala kang katulad, wala kang kapantay, tanging ikaw, O Diyos. May paghuhugutan ka, di ba? So, ang mga bata, ganun din, kung naiintindihan nila yung kantang mga kinakanta nila, napakadali sa kanila ang ma-inlove kay Jesus. Di ba? So, number 1 way yun sa atin, sa ating mga teacher, na yung mga tinuturo natin talaga, maipaliwanag natin yun, at maitakbo natin sa practical situation. Diba? Kunyari si Noah, sumunod siya. Si Moses, willing siya mag-sacrifice para kay God. Ikaw bilang anak, o itatranspose mo siya sa situation ngayon. Ikaw bilang anak, willing ka ba mag-sacrifice sa mami mo? Sacrifice mo yung cellphone mo for just 1 hour. Tapos susunod ka sa mga magulang mo. Diba? O, diba? O, kaya susunod ka ba sa magulang mo kahit na anong sabihin niya, kahit hindi mo alam kung ano talaga yung sinasabi niya, like Abraham,
'Diba? Kailangan ita-transpose mo yan sa situation natin ngayon. Kailangan, yung kwento natin kasi dapat, hindi nagtatapos sa makalumang panahon. 'Diba? So, ganun yun. Dapat lubos nating nauunawaan. Next po, kung may katanungan po kayo, ay stay nyo lang yan. Stay put. We can answer that later. Ayan. So, next, number 2 na po tayo is prayerful dependence. Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Ayan. This principle highlights the significance of relying on God through prayer in all aspects of children's ministry. We should involve children in prayer, teach them the importance of talking to God, and encourage them to depend on Him in their daily lives. By modeling and teaching prayer, we help children develop an active and intimate relationship with God. So, tama po yan. Kailangan yung pray without ceasing is kasama pa din doon yung stage ng mga bata. Kaya nyo, nakita ko kay Zion, every time na, kakain na. Tinuruan ko na rin siya kasi parang 2 years old pa lang siya, tinuturuan ko na siyang mag-pray kahit na hindi niya masalita yung mabuti. Every time nakakain na, thank you Lord for this food, bless this food, bless our family, in Jesus' name, Amen. Ayan. So, yun, hanggang sa siya, thank you Lord for this food, bless our family, in Jesus' name, Amen. Ngayon, lagi siya nagpe-pray noon kahit na nakatingin siya sa TV kasi nanonood siya ng kung ano-anong Cocomelon kasi bata pa siya noon. Ngayon, tinuruan ko siya na, every time you pray, you need to close your eyes. Hanggang sa na-realize niya na, every time na nagpe-pray pala ako sa food, kailangang i-respect ko na yung food. Kaya nag-close your eyes na siya. Close your eyes, mommy, close your eyes. Kaya, sabi ko talaga, sa mga bata talaga, parang there is nothing impossible with them. Sa ating mga teacher, kung makita natin na talagang kaya nila kaya nilang tumanggap yung utak nila. Kahit hindi nila pa yun naiintindihan, habang tumatagal, basta in-input mo lang yan, iwan mo lang dyan, magtanim ka lang sa utak nila, sa mind nila. Habang tumatagal pala yun, lumalago pala yung seed. So, tayo mga teacher, kailangan maging model din tayo sa kanila. So, we need to teach them too. Yan. Next po tayo, protection and safety. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. Psalm 91:4. This principle emphasizing creating a safe and secure environment for children to learn and grow. We must take steps to ensure the physical, emotional, and spiritual safety of every child in our care. This includes implementing policies and procedures, having trained volunteers, and maintaining appropriate boundaries to protect the well-being of children. So God, sabi niya, He will cover you with His feathers, and under His wings, you will find the refuge. Ibig sabihin, as God sees that we are we are so, nasasaktan talaga tayo. That's why God need to cover us. Diba? Kaya sinabi niya yan. Bakit sinabi na God na He will cover us with His feathers, and under His wings, you will find refuge? Bakit niya sinabing i-cover niya tayo? At bibigyan niya tayo ng refuge para makahanap tayo ng refuge. Diba? Ibig sabihin, sa lahat ng mga tao, naghahanap kasi sila ng mga pagkakataon na they're asking for security. Diba? Kaya kapag naging teacher ka na, kailangan makita mo rin yun na kung si God, nalaman niya na ang human ay talagang nag-aas ng security. Diba? Sometimes nga, kung sa mga single dyan sometimes nag-aas ka, kaya minsan gusto mo magkaroon ng boyfriend. Kasi, long ka ng security parang naglulong ka. Kaya si God mismo, alam na alam niya ang nature ng mga tao. So, kapag teacher ka ng mga bata, dapat alam mo rin kung paano bigyan ng security ang yung mga inaalagaan. Kung paano nila mararamdaman na secured ba sila pag nandun si teacher, 'di ba? Yung kanilang physical, mababantayan ba? Ako tinuturuan ko na yung
Yung baby naman namin, baby girl namin, siya ang 7 years old naman. Tinuturuan ko na siya na this is my private part, private part, private part. This is my private part. No one should touch it. No one should see it. No one should squeeze it. Ayan, tinuturuan ko na siya 7 years old. Kasi, I should do that. 'Di ba? Kasi kailangan maituro ko sa kanya na kailangan malaman niya na iingatan niya ang kanyang katawan, especially her private part. Kahit naman sa mga lalaki, tuturuan. Kahit yung mga anak ko ding 4 years old, tinuturuan. Kaya sa ating mga teacher, kailangan makita natin na huwag ka rin, baka puro naman Bible stories na lang tinuturo mo. Kailangan maipakita mo rin sa kanila na parang teacher ka din sa secular. Paano nila ingatan ang kanilang physical? Teach them to take a bath every day too. 'Di ba? Baka sinasabi mo na, oh, come to church every Sunday. O, ipasunod mo na rin yun, and take a bath. Brush your teeth. 'Di ba? Cut your nails. Para naman presentable sila pagdating sa church, 'di ba? Kaya yung mga batang tinuturuan po natin, sinasabihan natin na, pag pupunta kayo sa church, maligo kayo. Kung paano kayo pupunta sa school na naka-shoes, ganun din sa church. And sa emotional, 'di ba? Pag may nagtatantrums, paano dapat mong gawin, 'di ba? O pag may nalulungkot, kaya pag may nag-aaway ng mga bata, say sorry na, ihag mo na siya. And spiritual safety of every child in our care. Spiritual safety, we should pray for it. Kasi ang daming mga bata ngayon, hindi na safe ang kanilang spiritual. Masyado ng mediocre. Pag tignan nyo, ang dami nilang alam na mga K-pop songs, ang dami nilang alam na mga kanta sa TikTok, even dance steps sa TikTok, alam na alam nila kahit gaano pa yan kahirap. Everybody turns to the left, everybody turns to the right, diba? Kahit gaano pa kahirap yan, mga ano sa TikTok, alam na alam nila, kahit gaano kabilis na lyrics, alam na alam nila. Pero nagsisimba sila sa church, diba? Kailangan natin, tayo mga teacher, maging tayo, guardian talaga, na maging part tayo na mag-protect dito sa spiritual safetyness ng mga bata. Kaya, please, patulong po ako bilang magulang din. Sometimes, kami ni Pastor Eric, busy sa ministry, busy sa mga ibang mga bagay, sa mga ganitong sitwasyon. And then, I always asking mercy from the Lord, bigay ka naman ng mga tao, makakatulong pa, makakadagdag sa mga anak namin. I'm not asking na palitan yung posisyon namin kasi hindi na namin kaya. Yung karagdagan lang, yung hindi namin maabot, sana may ibang tao nga abot para sa kanila. And I'm so happy na merong mga teachers sa church na may ganong kakayanan, may ganong naisin sa kanilang puso. Yung iba, mga volunteers pa, di ba? So, sana magkaroon tayo ng ganong pananaw sa ating pagtuturo at bilang teacher. So, next po tayo. So, number 4, purposeful teaching. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. So, this principle highlights the responsibility to teach children with intentionally. Tama. We should aim to provide age-appropriate, engaging, and relevant teaching that helps children understand and apply biblical truths in their lives by instructing lessons and activities that align with their cognitive and developmental stages. We can effectively guide them in their spiritual growth. Ayan. So, dito po, sa purposeful teaching, ibig sabihin niya, andito yung intentional Yung talagang ikaw na tagapagturo, gusto mo talaga. This is your priority, di ba? Intentional mo siyang ginagawa. Kasi ang gusto mong ma-aim is yung magkaroon ng engaging na sa pagtuturo mo. Engaging means masaya mga bata. Nakaka-engage sila, makilahok sa mga pagtuturo mo, sa mga natutuwa sila na nandiyan ka, nasisiyahan sila, di ba? Magturo ka ng mga, kasi kapag intentional yung pagtuturo mo, for sure magiging masaya mga bata. And then, kailangan, alam nyo, please, I'm asking everybody,
na pag nagtuturo kayo mga teachers ng mga bata, tayo mga teachers ng mga bata, kailangan meron tayong culture of belongingness. Kailangan maramdaman ng mga bata yung belongingness nila doon sa isang group. Masaya sa loob ng bahay-sambahan, tama? Hindi lahat ng mga bata pinagpala sa loob ng kanilang bahay, sa kanilang pamilya pala, I should say. Yung hindi lahat ng mga bata pinagpala ng mga magulang, hindi lahat ng bata mabubuti ang kanilang mga kapatid, hindi lahat ng bata natutuunan ng pansin ng mga mahal nila sa buhay, di ba? Kaya kailangan tayo na teacher sa loob ng church, i-produce mo yung culture of belongingness, na pagdating nila to that community, maramdaman nila they are belong, na maramdaman nila na they are treated well, maramdaman nila na kasama ako sa lugar na ito, 'di ba? Kaya sa ating mga teacher, maturuan natin ang mga bata din na may apply yung mga biblical truths in their lives. Katulad ng sinabi ko nga, sila Moses, naging obedient sila, paano tayo magiging obedient din sa mga magulang, sa mga pastors natin, 'di ba? So instruct natin sila sa mga lessons, sa activities na naka-align sa kanilang cognitive and developmental stages. Huwag nating kakalimutan tong cognitive and developmental stages. Importante kasi yan. We can effectively guide them in their spiritual growth kapag na-instruct natin ng tama yung mga tinuturo natin. Last na po tayo, 5. So, number 5, 7 pala ito. 7 biblical. 5 na po tayo, personal relationship with God. Are you there? Natututo po ba tayong lahat? O baka nakatulog na kayo sa aking boses? Ayan, sobrang pagod nyo. Ayan, so water break po muna tayo. Water break, everybody. So, water break. Inom lang ako para hindi tayo ma-dehydrate. Ayan. Okay. Sana, andyan pa kayo. Okay, number 5. Personal relationship with God. So, sabi niya sa Matthew chapter 19 verse 14, let the little children come to me. Not just children pala, Alam ni Lord na mga bata talaga ay napaka-fragile. They are so little. Come to me, actions helping them understand God's love for them and providing opportunities for them to experience God's presence through worship, prayer, and reflection. Diba? So, sa atin ng mga teacher, kailangan malaman ng mga bata na malaman nila at ma-nurture sila na kailangan magkaroon sila ng individual relationship with God. Dapat yan. Kaya, sinasabi ko na nga po sa anak din namin, alam mo, Dab, kahit pastor ang mommy at daddy, kailangan magkaroon ka ng personal relationship with God. Kasi, hindi ka naman maliligtas ng dahil sa amin. Diba? Kaya, kinakausap ko siya ng ganyan. Hindi lang bilang puro nanay sa loob ng tahanan. Kasi, sometimes talaga, pag nanonood ako ng mga sa TV, mga kung ano-ano, mga final rapture, mga ganyan. Di ba? Nanonood akong ganyan. Siyempre, I should not neglect my own kid. Kailangan pahalagahan ko sila, katulad ng pagpapahalaga ko sa ibang mga bata. Di ba? Kaya kinakausap ko sila na I'm always securing them na, Sarah, sinisecure ko din, kilala mo ba si Jesus? Yung mga ginawa ni Jesus para sa atin. Oo, mami, siya yung namatay para sa atin. Bakit siya namatay para sa atin? Yun sinasabi ko kasi tayo ay makasalanan. Yung mga nagagawa natin hindi maganda. Kaya, ma-recognize natin yung kahalagahan na habang bata sila, ma-realize nila na ang takbuhin, ang journey ko na ito, sa pagpunta ko sa church na akala lang nila kailangan maidipin mo yung personal na relationship nila sa Diyos. Kailangan maturuan mo sila talaga
hukayin mo sa puso mo yon, na makita nila na pinapahalagahan mo sila dahil kailangan nila talaga mapalapit sa Panginoon. So we should create an atmosphere where children can seek and encounter God personally. Diba? Paano ba? Dapat may prayer room ba sila? O kailangan kasi sa mga bata, yung culture of belongingness, maramdaman nila talaga. Number 1 yun. At pag naramdaman nila na meron kang empathy, sympathy sa kanila, talagang yung love nila napaka-pure eh. Kusang lumalabas, kusang nag-uumapaw sa kanila pag naramdaman nila yon. So, may ibang mga nagtuturo na kahit saang lugar lang, nagtuturo sila kahit sa ilalim ng mangga, sa gilid ng mall, nagtuturo sila sa mga bata. Pero habang tumatagal siguro, magkaroon ka ng isang community ba, isang lugar na this place is for children lang. Kasi every time na papasok nila, mararamdaman nila na in this place, I can start my relationship with God. 'Di ba? Una, nagko-color sila doon. Pagpasok nila sa isang lugar na 'yon, nararamdaman nila na dito ako mag-uumpisang mapalapit sa Panginoon. So sana may atmosphere na ganon. Ako, gustong-gusto ko talaga yung ako pangarap ko talaga yung may mga room na iba-iba. Kasi ibang mga bata hindi naman mahilig mag-story. May isang room na puro toys lang sila dyan. Tapos habang naglalaro kayo, you are teaching them about Jesus. Habang nagpe-play kayo ng Lego. O, do you know Jesus? Alam nyo kasi ang mga batang hyperactive talaga, habang naglalaro, mas madali silang kausap. May mga bata naman na focus sa isang bagay. O, sit properly. O, nakatungangan lang sila sa'yo doon. O, you're just talking na lang. Sige, talk ka ng talk. Pero mga bata talagang kailangan kain ng kain. Diba? Ang ganda na makita natin yung iba't ibang part nila. Tapos doon mo sila abutin sa kung ano yung mas madali silang maabot. So, maganda rin talaga na merong proper place talaga. And then you will create a right atmosphere on that place. Diba? So, they can encounter God personally. So, ma-involve doon, yung encourage mo sila sa kanilang mga question, yung mga tanong nila, masasagot mo sila, matutulungan mo sila, maunawaan nila na mahal talaga sila ng Diyos. Kahit na magulo sa kanilang pamilya, merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Kahit wala silang magulang, mahal sila ng Diyos. Kaya ako nung bata ako, bakit wala akong papa, wala akong nakagisnan. Pero nung nag-Bible school na ako, sabi ko, yung verse na, memory verse ko noon, if my mother and my father forsake me, then the Lord will lift me up. Diba? Parang habang tumatagal akong nananatili sa community na ito, na-realize ko na mahal ako ng Diyos kahit na anong sitwasyon na pinagdadaanan ko. Kaya sana ganun din yung maipakita natin sa mga bata na kahit anong sitwasyon nila, wag nilang ma-level yung sitwasyon nila na pag maganda, mahal sila ni Lord. Pag hindi maganda, hindi na sila mahal ni Lord. Hindi ganon, di ba? So, kailangan makapag-provide tayo ng opportunities for them to experience God's presence through worship, prayer, and reflection. Next po tayo. Ito, gustong-gusto ko itong James 1:22. Gustong-gusto ko yan eh. Sabi niya, the practical application. Ba't tinatakpan mo? Yan. So, basahin natin sabay-sabay kahit kayo hindi ko naririnig. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Diba? So, this principle emphasizes the need to help children apply biblical principles to their everyday lives. We should encourage children to live out their faith by demonstrating Christ-like attitudes and behaviors. Uy, ano yan sa ating mga Christian, CE teacher. Diba? Engaging, dito tayo, mag-stop tayo dito sa the principle emphasize the need to help children apply biblical principles to their everyday lives. Diba? Kailangan, ang mga biblical facts na natatagpuan natin sa Biblia is we should apply it every day. That's why, in the words of the Lord, it says, be doers of the word and not hearers only. Diba? Kasi we're just deceiving ourselves if we're just a talker and not a doer. Diba? So, we should not be a talker. Yan. So, sa mga bata, ganun din. Diba? Kailangan yung pagiging kind nila, pagiging meek nila, yung
sobrang responsive nila. Hindi lang sa loob ng church to ha. Dapat sa mga magulang ninyo, ganun din kayo. Kaya meron po tayong ginagawa sa church na every after the service, tatawagin lahat ng mga bata, punta sa harap, and then we will pray for them, o pray lahat ng mga bata, and after that, mag-bless kayo sa lahat. Pag-bless sila. Diba? At least, alam nila na importante ang pag-bless. Naturuan sila doon sa church. Ayan, naturuan sila ni Lord through us. So, we should encourage children to live out their faith by demonstrating Christ-like attitudes and behaviors. So, we could teach children by just demonstrating. Hello? Diba? We could teach children by just demonstrating. Diba? Not just talk ng talk. Diba? Talk ka ng talk. Sometimes kahit hindi ka mag-talk, if you are demonstrating it, 'di ba? Through your attitude and behaviors, 'di ba? Paano mo sila igalang, paano mo sila kausapin, paano mo iparamdam sa kanila na belong sila in that community, 'di ba? Parang talagang they will realize na talagang nice pala in this community. Fact pala ang nasa Bible. True pala si Jesus na kumikilos sa lahat, 'di ba? True pala si Jesus na kaya niyang abutin tayo through this teacher, through this ate and kuya, 'di ba? Kasi makikita nila na pinapahalagahan mo sila, nirerespeto mo sila, 'di ba? And you are acknowledging them as a human, not just a kid, 'di ba? So, kailangan talaga kaya ingat na ingat tayo talaga sa ating mga galaw, lalong-lalo na sa harap ng mga bata. Kasi, sobrang fragile nila. Engaging in service projects, acts of kindness, and practical demonstrations of love can help children develop a faith that impacts their actions and choices. See? Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, teaching children is just planting a seed. It's just like planting a seed, diba? Kasi yung mga ginagawa natin, yung mga acts natin ng kindness, yung mga practical demonstrations natin ng ating pag-ibig, makakaturo sa mga bata na ma-develop yung pananampalataya nila, na magkakaroon ng impact din sa mga galaw nila at sa mga choices nila in the near future, diba? Pwede nilang maging huwaran yung ginagawa mo na you're so calm, di ba? Pag nagtuturo ka, you're so calm and always happy pa rin. So sila, pag nasa bahay sila, ba't ang gulo-gulo dito sa loob? Yung mga magulang, di ba? Minsan, masalita yung mga nanay, ganyan. Then, marirealize nila, si teacher nga, pag nagtuturo sa amin, kahit ang gulo-gulo namin, napaka-calm niya. So, I need to be still. Like Jesus says that, be still. Di ba? Kailangan maging calm din ako, like my ate and kuya in the church. Di ba? Parang, you know what? Ang daming matututunan ng mga bata sa atin. Di ba? Parang, kunyari, nasa church ka, you are teacher of children, and then, you are greeting everybody, good morning po, kamusta po kayo, welcome po sa church, di ba? And then, may mga batang nakatingin sa'yo, habang lumalaki sila, magiging ganun na sila. Good morning po. Good morning po lahat ng makita nila. Kahit hindi mo naman sinabihan na, mag-good morning kayo sa lahat marirealize na nilang na, this is the right thing to do pala. And it's so happy doing it. Diba? Kaya parang, alam niyo yun, parang doon ko kasi nakita talaga na parang, mas madaling mag-act kaysa magdada ng dada. Parang ipakita mo lang sa kanila kung anong dapat gawin, mas madali talagang magturo. Kasi yung mga taong parang pinipilit mo masyado kakasalita, mas lalong ayaw makinig. Pero pag nakita nila na ginagawa mo ito, kasi ito yung dapat gawin, marirealize na lang nila, ito pala talaga ang dapat gawin. 'Di ba? Kasi andun na yung action 'di ba? Parang ikaw mismo na nagsalita noon, naging doer ka na kasi. Hindi ka lang talk ng talk, pero in-apply mo sa sarili mo na. Kaya marirealize nila na, yung sinasabi niya, dapat gawin pala. So, yung mga bata, ganun din, di ba? So, next po tayo. Number 7 na. Thank you, Lord. Break time. Pero, ang bilis ng oras, mag-adjust sa inyo. Yan. Bibilisan ko na ng, tercera hanggang 60. So, number 7, positive role models. Diba? Imitate me
just imitate me just as I also imitate Christ. Imitate Christ. Sa 1 Corinthians 11:11. So, katulad sinabi ko kanina dyan, dapat talaga ay we are just so happy modeling something good. Diba? Sometimes, it's so hard to be nice. It's so hard to be good. Diba? Sabi nun, mas masarap gumawa ng masama. Ako, mas masaya akong gumawa ng mabuti. Kahit na walang gumagawa nun, sabi ko, I can be a trendsetter. Ganun, no? Yung walang gumagawa na mabuti, kahit mag-isa ko, yan, gagawin ko. Yan. Parang, di ba, it's so happy to be doing good. Sometimes kasi, akala nila ang masaya lang yung gumagawa ka ng patago, gumagawa ka ng masama. Maganda rin yung masaya, yung walang gumagawa, pero ikaw mag-umpisa. Parang ang saya nun yung ganun, no? Diba? This principle highlights the importance of being positive role models for children. We should exemplify Christ's character and values in our words, actions, and attitudes. By faithfully living out our faith, we can inspire and guide children to imitate Christ themselves. You know what? If we are planting a good seed, they are not imitating us naman They are imitating Christ. Kasi, yung plant na ay yung good seed na pinapakita natin sa kanila that's the image of Christ na gusto nating gawin sa ating mga sarili, 'di ba? Kaya kung sakali man may makita kang bata na alam mo ate, naging mabuti ako dahil sa iyo. No, naging mabuti ka dahil kay Jesus kasi naging mabuti din ako dahil din kay Jesus. So we have only one person na ini-imitate and that is Jesus. 'Di ba? Yun yung parang kailangan ma-highlight si Jesus sa lahat ng ating ginagawa. Sa ating pagsasalita, ako, pag kumakausap ako sa matanda, ganoon din ako kumausap sa bata. Parang, yung mga anak po namin, laging may po. Pakikuha mo nga po yung ganito, pakuha nga po ng tubig. Hindi kami yung, tubig nga, minsan lang siguro, kapag yung parang sobra na namin close na kumakain, nagtatawanan, Sara, tubig, ganyan. Pero every time na mag-uutos kami, Sara, tubig nga po, pakikuha nga po ito, pawalis na po dito. Ganun kami kumausap sa aming mga anak. Kasi, kahit hindi mo ituro sa kanilang magpo at opo, yun na rin ang gagawin nila sa ibang tao. Kasi nung una po, struggle kami dyan. Yung mga anak namin, hindi marunong magpo. Tapos, they are just calling each other na kunyari, imbis na ate ang tawag kay isang kuya, ang tawag niya lang, Dab! And then, si Sarah naman, imbis na tawagin niya na Ading, di ba sa Ilocano kasi, di ba yung younger sibling mo ay ang tawag Ading. Wala, Sarah! Ganon lang. Ngayon, nung nag-pandemic, ang ginawa namin dahil nagsarado po yung sari-sari store natin dito, dahil pandemic noon, sobrang pandemic, di ba? Ang dami naming naiwang paninda, ang dami rin naming naiwang play money. So, ang ginawa na at opo, 500 pesos. Ayan. Tinawag si kuya ng kuya, 1,000 pesos. Naglinis sa church, 2,000 pesos. Naghugas ng pinggan, 500 pesos. So, sila, napaka-eager nila. Pagdating ng gabi, Mami, yung sahod ko. Chinichikan ko kasi yun Mami, nagpo ako. 200. Sinasahuran ko na siya agad. Pag alas 3 na, snack time na, Mami, yung sahod ko. Kasi, bibili na sila sa tindahan. Binibili nila yung play money nila. Tapos, lahat ng nandun sa tindahan, may presyo din. May tag 200, 1,000, yung mga nasa rep, 1,000. Bibili nila yung play money nila. So, habang tumatagal, natuto na silang magsalita ng po. Tapos, every time na tatawagin nila ang kuya, ang tatawagin na nila kuya. Every time na tatawagin yung younger sibling, ang tatawag na niya ay ading, may po at opo na, gano'n. Sometimes, we need to, intentional doing it din. Kahit na nakikita nila sa atin na nagpupo at opo tayo, and children is children pa rin Nandyan pa rin talaga yung, kahit sabihin mo huwag maging masama, masama pa rin sila. Kasi nananalaytay sa ating katawan na maging masama. 'Di ba? Ang kasamaan ng dugo. 'Di ba? Kaya sometimes we need to intentionally, guide them. Kaya yun ang ginawa ko. Nakita ko na pag punishment, kasi yung anak naming isa, kahit paluin mo yon hindi naiyak. Ang ng puso noon, hindi umiiyak. Pero sa reward, very good sila. Kaya, yun ang ginawa namin.
play money ang solution. Yan. So, sa atin din, maging role model tayo sa kanila. At kapag hindi umepect yung pagiging role model natin, search tayo ng iba na ano bang effective para maturuan sa kanila, maturo sa kanila yung magkaroon sila ng being a good person, maging makatawa at makadiyos. Yan ang lagi kong iniisip eh. Wag lang laging maging makatao. Kailangan makadiyos ka din. Wag naman laging makadiyos ka tapos hindi ka na makatao. Ayaw ko yun yung sobrang makatao ka na para kang naging pariseyo na ito masama ito, batuhin mo yan hanggang mamatay. Asa na yung pagiging makatao mo na lahat tayo ay nilikha ng Diyos? Wala kang karapatang humusga. Mahalin mo pa rin yan sa kabila ng ganyan. Sa mga bata, ganun din. Kahit na sobrang kulit niya, 'di ba? Maging makatao ka pa rin na anak mo yan eh. Kahit sobrang, 'di ba? Anak mo yan eh, 'di ba? Kahit estudyante mo yan eh, maging makatao ka. Panatilihin mo ang pag-ibig para sa lahat. So, kung may question po kayo diyan, mamaya question natin. Yan, hopefully may natututunan tayong lahat bago po sa ating pagtatapos.